water, yes. So next, from the MPDC, Engineer Rojas. Pwede po magbigay po ng opening statement regarding po dun sa kayo po ba yung charge dun sa construction? No? So, kayo po naman sa akin, engineer, 2019, yung pumping station po sa Talugan, sa Bliss. August 9. So, si Engineer Navarro, siya na yung as per, ano daw, engineer, kayo lang magre-represent. Since you are invited from the engineering. Yes, pero sa field, sir. Siya kasi hindi ko alam sa field. Hindi ko alam yung sa field. Okay. Project engineer doon. Sige, siguro. Okay. Sabihin na lang po, engineer. Then after, thank you. Opening statement po. Thank you. Good morning to everybody. Harap ko lang po dito yung pumping test report ng Bliss Talugan Water Station. Ang nakalagay dito sa pumping test report, nag-pump sila noong August 9, 2021. Nasa lahat po yung report ng pumping test. Wala po ang hawak ko. So, nung nag-test sila noong August 9, 2021, yung lumalabas na tubig is tubig. Saka lang siya nag-clear noong August. Kasi 3 days nilang pinapang ito eh. August 29, 2021 po, engineer. August 9, 2021. Resulta po ang report. August report ng tubig. Yes po. Saka lang siya nag-clear noong August 11, 2021, yung tubig. So, ang alam ko dito, nung nag-pump sila, clear naman po yung lumalabas. So, na-stack po siya ng 2 years. 2 years po na na-stack yung pumping. Nung ginamit na po, lumalabas na po yung amoy. Amoy na po. Parang may problema po ata sa loob. Ayun, nag-test po kami sa DOST. Kung ano po yung lumalabas sa tubig, is tinest po nila. Sabi nila may kulay. Ang suggestion po nila is continue po yung pag-1. Lagay ng chlorine, saka continue po rin yung pump para po maninis yung load niya. Yun po ang pag-nila suggestion. So, sa water district naman po, kasi kasama ko po si manager nung nag-test. Yun po ang suggestion nila, yung chlorination, chlorinator. Lagay kami ng chlorinator, yun po ang suggestion. Okay, thank you. So, we have a question from the committee, engineer, our vice mayor. Magandang araw po, sir. Pwede niyo po ba ipaliwanag sa amin kung ano yung authority niyo over them or kung ano yung mandato ninyo sa pag-supervise sa kanila o pag-oversee kung ano yung extent ng trabaho ninyo over sa water district natin? Yung kinonstruct ko yan, kasama ko po si manager, sinagiging Navarro, doon sa construction ko.
yung pumping niya, yung water system sa his. Kaya po, nung nag-construct, nagpa-pig test po siya. Pa-pig test. Ngayon, tinignan namin yung quality ng tubig is talagang marumi pa rin. Marumi. Kung una. Tapos, nag-clear siya 30 days maliit. Ngayon, nung clear na yung tubig, so, tinag-over na sa LCU. Ngayon po, hindi magamit yung tangke kasi wala pang pipes. Tangke lang po ang na-construct. So, na-delay po yung paggamit ng water system kasi wala pong distribution line. Tangke lang po yung 50 billion na na-construct. So, ang observation ko po, personally, 2 years na may stock yung tubig sa lalim, hindi nakapang. So, siguro nagkaroon ng pagkadumi doon, mga residues. Ang advice mo ng DOST is continue po ang pagpap hanggang luminis po yung tubig. So, hindi naman natanawan ng water district kasi magastos sa kanila. Yun po ang problema mo. Bossing, ngayon sa tingin ninyo, ano po yung sa tingin ninyong solusyon sa maduming-tubig ngayon at sa hindi continuous na supply? Agree po ba kayo sa recommendation ni General Manager kanina? Yes, sir. So, masosolve yung ating problema sa talungan pumping kapag may natapos yung filtration. Filtration, tapos continue po ang pagpap. Meron din po sa turod o may filtration. Yes. So, support ninyo yung recommendation niya. Kapag nagawa natin yung dalawang filtration na yun sa dalawang pumping, solve na tayo. Okay, kasi. Yeah, that's good news, sir. Thank you so much. Okay, thank you. Our resource speaker, any more question mo? Wala na yata. Okay, punta po tayo sa ating bisita, our resource person from the sanitary department, our sanitary inspector. Yes, Ms. Rudy Angeli Alfonsa. Yes. As a sanitary inspector po, ano pong ginawa ninyo din? MPDC po ba? Anong kasama din po ba kayo noong itinatayo o during activity po? Good morning po sa ating lahat, guys. Nag-start po ako bilang sanitary inspector September 2024. So, wala po kasi kaming maayos na transition dahil sa edad ko. Kaya yung ginagawa ko po ngayon is quarterly na maligon dun sa result ko na binibigyan ng water resource sa akin. Quarterly din po ako nag-back test. Every ano ba? Quarterly. Quarterly. So yung testing ano po, resulta, kumusta po? Kasado guys sa back test. Pasado. So, another question po, pasado daw. Another question po from the Engineer Gangar, SB Galabay. Good morning, ma'am. So, pasado po siya regardless yung kulay ng tubig, yung may mga Pasado din pa rin po siya. Yung probability ng water, pasado pa rin regardless na may mga issues tayo sa Sa portability po kasi SB is hindi lang po back test kasi yun. Meron din po physical and technical. So, nakita ko po dun sa result nila, ang hindi lang po normal sa kanila is yung color po talaga. Tapos ma'am, yung sa SD, sino po ang may direct supervision? Kayo po o yung sa NWS po? Sa nawasa po, sa level 3 water sources po, si water district po talaga ang resource person na Sa Tugigaraw po sila nagpapa-Tugigaraw? Sa PICAM po, Tugigaraw, pero yung sa public test na Kawayan po. Kawayan City Water District. Sige, thank you po. Okay. Next question po from the committee.
Vice Mayor? Magandang araw, madam. Nalagay kayo sa munisipyo, ma'am, dito kayo sa office ng munisipyo. Yes, okay. And sa sanitation, sanitary. Under, sino po yung head ng department niyo, ma'am? Kayo po? Hindi po si Dr. Paul Anthony po ang MS. Alright po. Meron po ba kayong sarili kinakandak na testing ng tubig? Wala. Meron po. Kayo po yung mismo nagsasample ng tubig. Kayo yung kumukuha ng tubig. Yes, okay. Anong methodology ninyo ng pag-collect ng sample? Randomized ba? O depende sa ibibigay nila ng tubig? Sabi po sa SBI, guys, is quarterly po sa atin. Then po sa water district is monthly total. Alright, kung quarterly sa inyo, ano yung methodology ninyo? Anong oras ng araw? Random ba? Madaling araw? During malakas ang pressure? What time? Paano ninyo ino-collect? Morning po. Morning po, guys. Morning? What time? 8 o'clock po. Kinukuha ninyo sa gripo? Yes. Saan gripo? Sa every station po ng container po. Sa station? Hindi sa bahay? Hindi po. Pwede nyo bang i-cover sa methodology ninyo yung various hours of the day? Kasi ang complaint ko ay late night, madaling araw, yun yung trabaho. Hindi nyo ba pwedeng i-approach yun strategically na precise yung pagkuha natin ng oras para malaman talaga natin kung meron times of the day na maluming? Hindi puro 8 o'clock at hindi puro galing station yung collection natin ng sample. Since po kasi nag-start ako ng last year, September, guys, wala po formal na complaint ko na dumating sa office. Pero nasa sa inyo po, di ba, para mas accurate ninyo kapag meron naman po kayong naririnig na reklamo kapag late night at madaling araw, malumi, mabaho, may lumalabas na tubig, iba yung kulay, di ba, nasa sa inyo na po yun, discretion nyo na po, ito yung naririnig ko sa taong bayan, dapat mahuli ko ito. So dapat, strategic na maghanap ng sample para accurately makuha mo yung totoo na na-experience ng tao. So kapag sinasabi ng tao, na madaling araw nilang na-experience, baka gusto mo kumuha ng sample ng madaling araw. At saka gusto mo kumuha ng sample mula sa mga consumers mismo, hindi po ba? Opo, madam. Pwede po ba gawin natin yun sa susunod? Hindi ba yun kaya yung dahilan kaya sa mga examination ninyo ay puro pasalot? Eto po. Nasa mandate din po ba ng department ninyo na mag-enforce ng ating sanitation laws, hindi po ba? Ano po ba yung pwede natin, hindi naman sa gagawin natin itong sanction na ito, pero ano ba yung pwede natin ipagaw sa kanila bilang responsibilidad kapag sila ay nagkulang pagdating sa kalidad ng tubig? Sa water district po kasi, under level 3 water source, yun nga po, autonomous po sila. So wala pong power ang sanitary inspector to stop their or close po yung yung private company. Alright, so kung tanong question, madam, mali po yung sagot na autonomous sila pag kailangan mo sila, wala na kayong power over them. Nag-enforce po kayo ng sanitation law. I assume na familiar kayo sa sanitation law. At merong procedures doon at may sanction para sa mga entities kapag nagsusupply sila ng hindi malinis na tubig. Baka gusto nyo ipaliwanag yung framework ng sanctioning doon. So work on the sanitary. Surveillance po ng quality of water. So, tingnan mo namin sa result po ng tubig nila is weekends and afternoon. So, pagkasado po yung exploitable po talaga. Alright, ganito po ang pwede ninyong gawin, madam, sa tingin ko. Pwede nyo ba mas madalas sa quarterly yung testing? Pwede po ba? Mas madalas sa quarterly yung testing? Kahit every linggo? Pwede po? Pwede po. Pag-uwi po kayo, madam, pwede nyo po magawin yan? Pwede po. At magsabit po kayo ng i-publicize po yung report? Opo. At kapag kumuha po kayo ng 4 AM ng madaling araw, at kumuha po kayo sa iba't ibang residente, marami naman po tayo kaibigan sa bayan natin at makita ninyo yung totoong kulay, amoy, at bacterial content para accurate. Ngayon po, kapag nakita ninyo na hindi po nahuli yung tubig, ano ang dapat ninyong gawin? Ang ginagawa namin po, guys, is bigay po kami ng letter warning sa
tulis ng ngipin dyan na binibigay ang batas. Notice of violation, ma'am. Sundin na natin yung batas. Kapag nakita natin na ano yung ibig at hindi potable at potable naman dapat, sundin mo na yung nasa batas, mag-set ka na ng notice of violation. Para umandar na yung mga susunod na mekanism ng law. Tulad na 1,000 na fine per day at pagkakakulong na 6 na buwan kapag hindi kinorek. Kapag po, kayo po ang unang nasa harap dito sa ating munisipyo para ma-ensure na potable yung tubig natin. Responsibilidad po ninyo na madalas kayo mag-test ng tubig kaya sinasabi ko na para accurate yung resulta ninyo, kunin nyo yung 4 AM once a week mula sa residensya at maraming bahay. Once na-discover ninyo na hindi potable yung tubig, notice of violation agad, binayari mo kaagad yung sanitation law para mag-tweak ka agad yung consequence ng batas. May multa everyday na hindi mo kinokorek yan at pwedeng makulong. Yun po, kasi responsibilidad nyo po yun. Tayo po dito. Kasama po tayo mga public official. May trabaho kami, may trabaho kayo, may trabaho sila. Trabaho po natin, bantayan ng isa't isa. Katulad ng pagbabantay namin sa kanila ngayon at sa inyo. Ngayon po, bantayan nyo rin po sila. Ipatupad po ninyo yung batas. Para kapag nakita nila ang may notice of violation, baka gusto kong i-prioritize yung filtration system kaysa sa expansion. Baka kailangan mo mas bilisan na ngayon na mag-apply ng loan. Baka kailangan mo nang tawagan yung contractor natin, sabi niya March 2025, ano na ngayon. Kapag binabantayan po natin sila, at nakikita nila na may ngipin ang batas at may ngipin ang opisina ninyo, magpapakatino po sila. Hindi po ba? So ma'am, mag-focus tayo sa solusyon. Ano po ang gusto ninyong commitment? Ang inaasahan po sana ng commitment ay mag-test kayo kung allowed ng rules ninyo once a week, various houses na residential and commercial, and during strategic times of the day and night. Kung kailan nagre-reklamo yung tao, and yun ang ipatest ninyo. And once matest, dapat sundin ninyo yung batas na mag-issue kayo ng notice of violation para mag-kick in yung control mechanism at validity mechanism ng batas. Pwede nyo po bang i-commit yun? Sabihin mo sa bossing kung alam ha? Opo. Nasusunod po, siguro may isa pang hindi ko alam bossing kasi imperita lang naman ito. Maganda po yan. Para kapag nasolve natin yung filtration, gagawin ka ng contractor, yes! Makakuha tayo ng filtration para sa tulog pumping, yes! And at the same time, active yung supervision ninyo, nagko-cooperate yung sanitation department na binabantayan nyo sila, yes! Maayos po. Kasi kapag nagre-relax kami dito, walang nagbabantay sa mga nagbibigay ng servisyo sa atin. Ang kawawa po ang taong bayan. Kaya bawat isa po sa atin, gawin natin yung trabaho natin. Okay lang naman po. Na nagkukulang tayo kung minsan, nakaraan na yun, kukulang natin na yun, okay lang. Maganda yung attitude ng general manager ngayon na focus sa solution and kayo rin mag-open kayo sa solution. So next time na mag-dealing tayo, mula sa contractor, and mula sa akin, siguro ng sanitation department, i-lay out po sa amin yung concrete na action na gagawin ninyo, na methodology ninyo, na sampling and enforcement para po kapanagot natin sila. Okay po ba na commitment, madam? Yay! Thank you so much. Okay, thank you, Vice Mayor and Mrs. May additional pa po? Okay, last two questions from our Sangguniang Planning member present today, and after that, time open forum. Para, kasi meron pa po susunod na committee hearing. Okay, Honorable Bobo Mawa. Thank you, Honorable Chair, for invitation. In additional, with the recommendation of Vice Mayor Harold Espisito, doon sa pagkukuha ko ng sampling, hindi po ba pwede as a sanitary inspector? May mga area po tayo na nasa in-check, pinagadulo. Doon nakukuha yung mga tawag dito yung mga bumi. Hindi ba pwede na doon na bakda, dahil nasa in-check po kami, pwede kukuha ng sampling doon? Kasi natin kung tama kung mga tubig na ibibigay sila sa ng water district. Maraming salamat po.
Okay. Okay, thank you, SB Bawa. So another question from our SB member, SB 7. Ito mga suggestion na lang naman kasi you're always claiming na nalinis ang tubig o wala sa nyo. So lahat naman tayo, sino na lang ayaw na talagang patuloy sa natin lahat. Pero going back to my question of while ago, bakit ang tanong? Araw-araw, yung mga kabaranggayan mo, 2 o 3 yata na supplier ng tubig sa amin. Araw-araw yan nauubos. So, ibig sabihin talaga, walang umiinom sa tubig. So, ang sabi ko, ang suggestion ko, gawin nyo naman ng remedyo para info dissemination na, para mapaniwala natin, ibalik natin ang tiwala ng taong bayan sa atin, ng product natin. Ito talagang iniinom talaga. Kaya puntahan nyo lahat ng para every morning. Hindi humihinto yung nagsusupply ng tubig sa atin. Araw-araw na lang, 3, 4 na galon na nakapila sa harapan ng bahay ko. So, since naman na nag-operate yung water system, siguro, nasa top 10 ako na nagpakamit eh. Ako nauna, 10. Hindi ako bumibigil sa product ninyo. Pero sa 12 talaga, hindi ko iniinom talaga. Kasi sabi niyo, portable, pero hindi pa rin ako convinced talaga. Nag-aalanganin pa rin ako. Yan ang gusto kong ibalik ninyo sa taong bayan. Yung tiwala, so that the more na maraming mas mapakabit sa atin. Okay, thank you, SB7. Okay, maraming salamat po sa ating speaker, Ma'am Roby Argonza from the sanitary or RHU. Okay, next item siguro yung open forum na kasi meron tayong visitors at the back. So, the table now is open for any questions regarding po dito sa ating inquiry. So, pwede po magsalita. I will recognize po sino pong gusto magtanong sa ating mga resource person. Sir Segundo, pwede mo. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning po. Una sa lahat, nais ko batiin ang ating masipag at naglago sa mga programa nito upang malaman ang prioridad ng ating bayan ng Mercedes. Lalo-lalo na yung sinasabing tubig because water is a basic needs. Consider as basic needs food, shelter, clothing, and self-actualization. Ngayon, tubig na may question niya sa tayo na magagandang paliwanag. Sana yan ang kasagutan sa maging maganda at malinis na tubig. Nung paliwanag niya ako, General Manager, Mr. Oswald Filtrator, we will do that. Lahat ng mga isip, kapatihan ng ating mamaya na rin-reset ng ating gagawin. May solusyon, may action. Yung problema ngayon, yung pinaparating natin mga kababayan ng Mercedes, yung biglang magtaas ng bill. Gawin kaya natin ang parang servo yan, from previous to current. If you need 10 cubic, bayaran niyo yung 75. Yung biglang pagtaas na yan, dapat pumpit mo kung anong latest na 10 pesos per cubic, o ano yung pantara, walang question. Ayaw ko yung may palagi na lang tubig usapan. Kung sa paggamit ng tubig, the previous bill and the current bill. Kung nakita mo mga sobra ng 20 tubig, dalawang beses naman sa 25. Ganun lang yun. Para sa ganon, hindi yung may question sabihin ko sa totoo lang, 17 years ako nag-ipulis ng KMP Kabatuan. Alam nyo, ang per minimum, 50 pesos. Bakit nagawa nila? Hindi natin magawa sa ating bayan. For comparison mo 50 pesos per minimum sa Kabatuan. Ngayon, ang inililip ko lang kasi 175, the quality service to be given to the people of Mercedes. Yan ang inililip ko. Ayaw ko sana pumunta dito, pero nabagsakan ba kung marami akong narinig. Amang-tama yung Facebook
ni Sir Hamo na punta kayo, nakumbinsi naman ang ating mga kami, at iparating ang tamang damdamin ng mga tao sa bayan ng Pilipinas. Pero pa naman, kahit wala akong serte, nandito pa rin ako nagsiservisyo sa ating mga. Kahit hindi nakatakot ko, ang service ibigay sa inyo. That's all yan natin. Okay. Thank you. Any comment from the Water District? Salamat sa question mo, Kuya. Sa kasagutan po doon sa katanungan kanina, ang Kabatuan po kasi yung water district po is run by LGU, hindi po run by water district yun. So ang LGU po kasi, meron silang pagkukunan, meron silang internal revenue allotment. Kaya kung gusto nilang babaan pa yung 50 pesos, pwede. Sa amin po kasi sa water district, wala po kaming revenue allotment, wala pong IRA na galing sa national. So, kami po, nagre-rely lang po sa mga payment po ninyo. And doon po sa katanungan pa na isa, doon sa minimum rate na 175 kung 20 cubic, dalawang 175. Hindi po kasi ganun yung computation ng water district. Meron po kaming tarif na sinusunod yung bracket na pag ang ma-function mo is 10 cubic, 0 to 10 cubic, automatically 175 po kasi agad yun. And exceeding that, additional charges po. Yun po yung kasagutan po sa katanungan po yun. Kung ganyan ang paliwanag mo sa ito sa healthcare by the bakit kung effective yun, pwede maging effective dito? Ha? Tanungin na kita, Mr. Park. Ang water district po kasi is na-create na po ng LGU. Once na na-create na po ng LGU water district, si water district na po kasi ang bahala doon sa operation. Nirelimpis na po ng LGU. Kung isipin mo, if we are doing hand-in-hand to give a quality service to the people, kung effective in other municipality, how come gawin natin yan? Hindi ba meron pagkagawin nito? Ito ang tamang panahon at aksyonan natin. Lalo na sa payment of this sinasabi ng mga tao dito na penalty na. Bigyan ka doon ang bayad ang penalty. How can you say kung walang penalty, ito may penalty? Mas mahal kayo bayaran ng isang po isa sa water district. Namo, kurang, kami pinagiging kasayin. That's true. Kaya po kami nag-implement ng penalty para po ma-encourage si consumer na magbayad po siya on time. Kung si consumer naman po natin is nababayaran niya regularly yung konsumo niya sa kuryente, why not doon po sa tubig, which is mas importante po ang tubig kaysa sa kuryente. Alam po lahat natin yan. Hindi naman po ang hindi naman po, sir. Kasi kung very good the performance ng water district, voluntaryo ang tawag sa iyo. Voluntaryo ang mababayad sa iyo. Will within, ang kailangan na natin, ang quality ng service sa tao. Ngayon, di ba na nagkaroon tayo ng increase na ako lang mismo nandun na mag-question noon. Ilan ang tao nag-attend ng assembly meeting to increase the payment of the water district. Ako lang. Kasi ang pumunta doon, napakaraming bisita. Binigilan mo ang mga tagalan ng service, wala akong mahinte. The failure is that if you conducting assembly meeting to increase the payment of the water consumed,
nagsasalita ako, binibinig tao ng pagpinig, sinasabi mo ba, dituhin ka patay. Sinasabi ko lang dito to. This is to correct and to improve quality service of people. Sana wala mong masamin ang sinabi ko nito. Huwag niyo sana masamin. Kasi corrected vision. Ang sinasabi ko is proactive vision. For the problem, di action agad. So yung sir na napakaganda, ginagawa mo lahat ng kanyang ginagawa para walang masabing tao, saludo ko sa iyo. Yung sinabing filtration, coordination, tayong firmas. Gawin natin, tutulungan pa kayo. Tutulungan ko pa kayo para ma-improve ang good rapport of the community to the employee of the Red Mercedes government employee. That is well noted, sir. Thank you. Kaya pwede mag-suggest tungkol dun sa sinasabing penalty. Kasi ang previous practice kasi natin doon, if you have to compare previous sa ngayon, tungkol sa flexion na lang, para siguro mas lesson ang kwan. Ang practice doon, meron kayong curriculum kasi pinupunta sa bahay. So, automatic na pag nandun na, bumayad na kami. Ako, hindi ko na-experience ng gano'n eh. Nung may corrector ko kayo eh. Pero nung kami na pupunta sa office ninyo para magbayad, buwan-buwan na ako napipenalty talaga. Kaya sabi ko kayo, sabihin mo sabi ko, sabihin mo yung bayad ng pan, ikaw na ganyan. Tungkol pa ako ng penalty dahil sa katamaran. So, bakit ko ba pala tinanggal yun? Hindi nyo ba pwede balik na may corrector na yun? So as to avoid that future of discussion. Actually, napakagandang katanungan po yan, ST. Before kasi, ganun po yung practice, meron po kaming field collector. But meron yung time na nagkagdag po ng audit, yung mga auditors po namin. Hindi na po nila pinapayagan yung mga field collectors namin, field collections. Office collection na lang po. Kaya po namin tinanggal yung field collectors po namin. May mga sitwasyon po kasi may mga collectors po kami na na-reprimand regarding po dyan. Pero ang our part, mas better sa aming mga maraming busy na tao. Yes, pag-uusapan po namin ulit ito and i-inquire po namin ulit sa auditors po namin kung pwede po namin i-implement ang practice. Thank you, sir. Thank you. Okay, maraming salamat, SB7 and General Manager. So, another? Meron pa tayong oras? Sir, yung pan. For the audience. Sir, pasensya, last ito. Sige po, wag lang masyadong mataas yung boses. Cool. Sige po. With regards to the type of the water system, kasi experience ko yan. Nung ako yung nag-ibigis ng kabatuan, hihira kong umuwi, ngayon. Siyempre, nung namimutitan yung mga manis na municipality, dapat automatic ka po ng water district o dun sa Medero. Ngayon, hindi na kinako 2 years. Without using water, you are waiting 2 years. Automatic may policy sa kanya na after you're paying it, 3 to 4 months, na bill mo po, dahil hindi ka naman naninirahan dito kasi sobrang busy ako sa pagiging alaga ng batas ko. Itakot mo na. Para 4 months lang, bayaran mo. Eh, yung pala, tinutuloy na yung 2 years. I miss 24. Minimum times 24. Para sa ano naman, hindi naman kawawa yung nagbayad ka ng tubig, hindi mo naman alam. Okay lang naman yung 4 months, okay lang yun. Pero yung 24 months, times minimum, medyo na nagsinatang divorce. Yun lang ang huli natin na masa. Yung dapat, yung 4 months na bayad, kasi hindi naman tinitirahan, yung automatic ka po kung sa mga taon na buti. Thank you, sir. Okay, thank you, Sir Sinulo. So, may question pa po? From the audience. Sige po. Use the mic, sir.
Good morning po sa ating lahat. Ang question ko po is direct po kay Vice Mayor naman. Vice, may pumunta po kasi sa bahay, nakapapirma ng blankong papel, which is utos niyo po ba yun? Kung hindi niyo po utos, bakit po ang sinabi ni Miss Aida Bana? Total, hindi daw pumirma ang family namin, ipapatanggal po daw si ate ko sa staff ng SB office. Ngayon, kung i-delay niya po, meron po akong ebidensya. At ako po sa'yo. Excuse me. This inquiry po is regarding po sa water. Yun nga po, napapirma po daw siya kasi hindi po kami pirma sa blankong papel dahil po yung pinapapirma niya po, yun yung mga taong nakakapag ng maruming tubig. Regards po sa maruming tubig. Ngayon po, meron si Miss Aida dito. Idedala niya po. Meron po ang ibigay siya. Tapos, may manghihirap kami, madumi, mabaho. Kaya, binabahay-bahay ko yung mga kapitbahay ko na pwede nyo ba akong samahan na magreklamo tayo sa munisipyo para matapos na sa ko. Kaya ang karamihan naman, takot. Takot sila na baka daw matanggal. Sino naman ang tatanggal sa inyo? Sabi ko, kailangan sabi ko. Kaya lang po. Okay. Thank you. Excuse me po. This inquiry, kaya nga po tayo nandito ay gumawa ng remedy, solusyon sa mga problema. Ngayon, kung magsisisihan tayo, wala pong mangyayari. Kaya tayo nagkakaroon na ganitong committee hearing para ma-solve lahat ng mga problema. I-raise lahat ng problema, sabihin nyo lahat dito ang problema. Kaya nga po nagtatawag kami ng mga resource person para nandito silang sasagot. At the end of the day, gagawa ang Sangguniang Bayan, ang local government unit, kung ano ang may tutulong, ano ang magagawa para ma-solve itong problema sa tubig sa ating bayan. So, yun lamang po. So, sir, may mga question about water? Nakakatawa naman po na marunong tubig ko sana po kung mapapirma naman po sila, wag po yung blankong papel. And po, si Ma'am Vicky po yung nagpapirma, pero si Ma'am Aida po yung nagsabi na mapatanggal yung papel. So, thank you po. Okay. Siguro, matter na lang po yan, ano? So, wala pong, no, we'll discuss na lang yan. Other matter na lang outside this committee hearing. Ano po? So, any questions pa po sa mga nandito? So, wala na? So, kung wala na, nais ko magpasalamat sa mga resource person na dumalo sa committee hearing na to sa public utilities and facilities. Maraming salamat sa invitation namin na pupunta kayo dito sa ating General Manager, Sir Jerome Josue, mga Board of Directors, headed by Sir Yanyo Dalmasio, Sir Lintao, Sir Julius Respicio, Ma'am Susan Santos, sa Accounting Department, Ma'am Elaine Bautista, sa kanilang admins, Ma'am Angel. Maraming salamat. And of course,
sa LPDC, headed by Engineer Mario Rojas, at ang ating from the RHU, the Sanitary Inspector, Ma'am Romy Angeli Argosa. Maraming salamat din sa presensya ng mga sangguniang bayan na dumalo dito sa pangunguna ng ating Municipal Vice Mayor Attorney Harold Justicio. Ang kasama ko sa committee, si SD Galabay, SD Cotaran, at dalawang sangguniang bayan members who are present today, SD Bawa and SD Esteban. As a committee chair, my recommendation ko dito ay pagpatawag ng hearing ng committee na ito ay mabigyan po ng solusyon ang problema sa tubig ng bayan ng Reyna Mercedes. At ako'y nagpapasalamat na sana ay matugunan na as soon as possible ang mga daing ng ating mamamayan ng bayan ng Reyna Mercedes. And my suggestion siguro, General Manager, no expansion muna. Ayusin muna natin yung tubig bago tayo magdagdag pa ng mga other pumping stations sa ating bayan. Dahil alam ko, kulang ang funding ninyo, and I recommend na kung magkakaroon man po ng maglo-load ang Reyna Mercedes Water District, ay siguro self-regulating na po. Kaya ba ng Water District na umutang pa? Sapagkat natin kanina, meron pa kayong existing loan. Kaya kung dadagdagan ninyo, kaya pa ba? Kasi ang LGU, 15 million na ibigay na at nagbabayad po ang local government unit dyan at hindi pa po bayad hanggang ngayon. So, sana mabigyan, ma-action agad sa lalong madaling panahon ang problema ng tubig sa ating bayan ng Reyna Mercedes. Again, maraming salamat po. Wala na po mga agenda. This committee hearing. Maraming salamat po.